Good morning mga kalikot. Welcome to my YouTube channel. Una sa lahat, nais ko munang magpasalamat sa inyo guys. Especially sa Panginoon. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Kung hindi dahil sa inyo guys, hindi ma-aprobahan ni YouTube yung aking YouTube channel. So, ngayon na okay na siya mga kalikot, ay naprobahan na tayo ni YouTube. So maraming salamat sa inyo guys. God bless sa inyong lahat. For today's video mga kalikot, may ayusin tayo ngayon isang desk fan or electric fan. So hindi pa natin alam kung ano yung sira niya. So check na lang natin mamaya guys. So wag na natin patagalin. Kalikutin na natin siya. Tara. Testerin muna natin siya mga kalikot. Yan, lagi naman natin ginagawa to kapag nag-ayos tayo ng electric fan. So check natin yung kanyang motor. So mayroon naman So mayroon reading yung kanyang motor. So siguro ipit lang to or madumi. So baklasin muna natin siya mga kalikot. Or try muna natin siya. So ayan, ipit nga. So kapag ganun guys, wag nyo na lang ituloy na paandarin kasi kapag hindi umiikot kasi itong fan nya tapos tinuloy nyo pa rin, so iinit yung motor nya. Kung may fuse siya, so bibigay yung kanyang thermal fuse. Kung wala naman, so baka masusunog yung kanyang motor. So buksan muna natin siya mga kalikot. So ayan, ginawan lang nila ng paraan. Ayan, siguro lustrade na yung lock ng kanyang frame. So diskarte natin yan mamaya guys. Dito natin siya ilalock. So tanggalin muna natin yung motor niya mga kalikot para ma-check nating maigi. So yan, magtira lang tayo ng color coding niya para mas madali na lang natin ikabit mamaya. So ito lang yung papuntang motor ang ikakat natin. Tapos lagyan natin ng strap. Ito, baguhin natin. So parang alambre yung or wire yung nilagay nila. Ayan o. So baka magkaroon ng problema yung motor. So kapag tinanggal natin tong motor niya sa neck, so minsan may screw siya dito tinatanggal. Pero minsan dito rin sa baba ito. So sa design na to, dito siya tinatanggal sa may baba. Yan. So kapag ganito guys, na wala siyang strap, so kailangan na hawakan nyo muna bago baklasin itong kanyang frame. Hawakan lang natin yung mga wire nya. Testerin ulit natin yung kanyang winding mga kalikot kasi baka nadali siya nung tinanggal natin doon sa kanyang casing. So baka mamaya linis tayo ng linis, sira pala tong kanyang winding or na-open nung pagkabukas natin. So sayang yung pagod natin.
So check natin. So may reading naman. Yan. So okay naman yung kanyang winding. Saka lang tayo maglilinis na. At sigurado na tayo na okay yung kanyang motor. So kapag hindi natin mahugot mga kalikot, wag natin pilitin kasi magasgasan yung kanyang bushing. So lihain lang natin dito banda sa dulo. Update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag natapos ko na siyang nalinisan. Tapos check na lang natin mamaya mga kalikot kung okay pa yung shafting bushing niya. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. A few moments later. Ang una-una nating tingnan mga kalikot, itong shafting niya. So dito sa harap niya guys, wala naman siyang groove or lumalim ba, parang ganun. Okay naman. So ibig sabihin nun okay rin yung kanyang bushing. So dito naman sa bandang likod, so wala namang groove or lamat. So okay pa siguro to. Ayan. So bali nalinisan na natin lahat mga kalikot. So ipit lang siguro siya, kaya ayaw nang umikot. So assemble na lang natin siya mga kalikot, try natin. Tapos i-balance na lang natin siya kasi masyadong maalog kanina kapag hinihila ko tong kanyang shafting. Kapag ganun nangyari sa electric pan nyo mga kalikot, kapag umuugong na lang, huwag nyo na lang piliting paanda rin. Kasi baka mamaya niyan pati yung kanyang motor madadamay or masusunog. Swerte mo na lang kapag yung thermal fuse niya yung nasira. Pero pag yung itong winding na, wala na talaga, bili ka na lang ng bagong motor. So assemble na lang natin siya mga kalikot, wala namang problema. So dito lang nilagyan natin siya ng cable tie. So ang nilagay kasi nila kanina yung magnetic wire. So ito siya. So baka mamaya pag binalik pa natin, baka mag-short pa yung mga winding niya. So nilagyan na lang natin siya ng cable tie. Saka ang tigas ng ng tanso or yung wire na nilagay. So ang importante, okay yung kanyang motor at saka yung kanyang bushing shafting. So kapag okay na yung at saka itong capacitor pala. Pero pag okay na lahat yun pwede nyo na i-assemble lahat. So kapag binubuksan natin yung motor, kung nakikita nyong wala na siyang cable tie or panali, habang binabaklas natin yung kanyang casing, so hawakan natin yung mga wire nya ito. Kasi baka mamaya mahila natin, so baka mapigtas yung mga maninipis na magnetic wire. Yan yung mga yan. So mapuputol yung kanyang connection. So hindi nagagana yung ating motor. So ibabalance ko muna siya. So may video naman tayo guys kung paano mag-balance ng stator at saka yung kanyang rotor. Ganon din sa kanyang bushing shafting. So okay naman yung balance ng kanyang stator at saka yung rotor nya. Okay naman. So siguro ipit lang siya kanina. So katulad nito mga kalikot, masyadong malaki yung gap niya. So magdagdag lang tayo guys sa bandang likod na washer. So dito sa harap na fix na natin kanina. Kasi ito yung inuuna nating ibabalance, yung sa harap bago dito sa likod.
screw ulit natin siya kahit dalawa lang mga kalikot, para makita natin yung balance niya. So ayan, sakto lang siya mga kalikot oh. Kunti lang yung play niya. So higpitan na natin siya. At saka ilagay na natin yung apat na screw or dalawang screw, kasi nalagay na natin yung dalawa. So ayan guys, smooth na siya, saka sakto lang. Nagtataka kayo siguro mga kalikot kung bakit ko pinupukpok dito. Kaya ko ginagawa yung ganito para mag-balance yung kanyang bushing shafting. Yan, para maging smooth siya. Yan oh. So okay na. A few moments later. Testerin muna natin siya mga kalikot kung grounded siya dito sa kanyang body. So wala naman siyang reading sa ating tester, so okay na to. Try na natin siya mga kalikot. So ayun na yung problema. May problema sa kanyang winding motor. Kumikislap na siya. So wala nang pag-asa mga kalikot. Kailangan palitan na ng bagong motor. May problema talaga sa kanyang motor or sa kanyang winding. Sayang yung linis natin So okay lang, at least nalinisan na natin yung kanyang casing. So pabilan na lang natin ng ng motor na bago. Sayang. Okay sa ating tester kanina, kaso talagang siguro may damage na talaga yung kanyang winding. Kung mapapansin nyo dito sa ating tester, yan, pumapalo siya, kaso sobrang ang taas. Yan sobrang taas ng kanyang reading. Tapos pag pinapaandar natin, kumikislap dito banda sa kanyang winding. So siguro shorted na yan. So update ko na lang kayo guys. Papalitan na talaga ng motor to. Ayan, uminit na. Update ko na lang kayo ulit mga kalikot kapag nabila na natin siya ng bagong motor. So no choice ganun talaga. So kita naman sa ating tester kanina, pumapalo siya, kaso sobrang na. Parang nag-change value na yung kanyang winding. Tapos pag pinapagana natin, kumikislap dito. So update ko na lang kayo guys kapag nabila na natin siya ng parts. So magandang araw sa ating lahat mga kalikot. A few moments later. Bali bibila na natin siya ng motor mga kalikot. Tanggalin lang natin to, tapos kunin natin yung kanyang copper or tanso. So sayang din, laman tiyan din yan. Hindi, lagi kong tinatanggal yan pag pinapabilan ko ng or bumibili ako ng bagong winding. So tanggalin muna natin siya, kasi iniipon natin yung tanso niya, tapos ibenta. Pangkape. A few moments later. I-share ko rin sa inyo mga kalikot kung paano natin mas mabilis tanggalin itong kanyang copper or yung tanso niya. So gamit lang tayo guys ng grinder. Ayan. Mangungulikta tayo ngayon ng tanso. So dito nyo lang banda i-cutting sa bandang gilid. So wag natin tatamaan itong kanyang stator. So matatanggal na yan dito sa kabila pag natanggal itong sa kabila niya. Tapos kuha lang kayo ng flat screwdriver.
Yan, tapos sikwatin nyo lang. So ayan, may pangkape na tayo guys. Sana all. So pag nag-grind tayo mga kalikot, iwasan lang natin matamaan tong bakal niya. Yan. Kasi baka mamaya yan, pagpalit natin doon sa pagbilan natin ng motor, ayaw tanggapin kasi sira na yung kanyang stator. So kaya kailangan malinis din siya na wala siyang tama. Kung wala kayong grinder mga kalikot, pwede naman lagaring bakal, kaso medyo matagal lang. So mas magandang gamitin at mas mabilis yung grinder kapag tinatanggal natin itong kanyang winding or yung kanyang tanso. Pag bumili naman tayo ng motor mga kalikot, ito lang naman yung kailangan. Kaya kapag bumili kayo, tanggalin nyo na lang yung tanso niya, pwede yun. So update ko na lang kayo guys kapag nakabili na tayo ng bagong motor niya. The next day. Update tayo mga kalikot. Ayun, nakabili na tayo ng motor ng ating disc fan. Yan. Bali, testerin muna natin siya mga kalikot. Hindi natin siya natest nung nabili natin kagapon eh. Nagmamadali kasi ako nun. So, check ko muna. Yan. Kasi yung pinagbilan ko dati, meron isang ayaw na motor. So, bihira lang naman. Pero, check pa rin natin para hindi sayang yung pagod natin sa pagkabit. So okay naman yung kanyang wiring. So minsan kasi mga kalikot, may local na wire. Yan. Minsan dito sa pinaka puno niya, parang nag-aasin na. So may na-experience rin ako dati dun sa pinagbilan ko na parang na siya, nag-aasin dito banda. So, ayun, binaklas nila, ayun na nga, putol. Kaya tinetester muna natin, baka mamaya nakabit na natin dun sa mismong electric pan or sa base niya. So, hindi pala gumagana. Doble trabaho tayo pag ganun. So, okay naman. Bali, assemble na lang natin siya. So minsan mga kalikot, nagtataka kayo kung bakit hindi nyo mapasok dito sa kanyang casing, dito sa may kanyang guide dito. Yan. Kasi oblong na yung butas niya dito. Yan, katulad nito. Kaya minsan baka nagtataka kayo, baka hindi parehas. So ito lang yung gagawin nyo guys. Yan. Kuha lang kayo ng long nose na ganito. Kung baga ikuan nyo siya, bilugin yan para magbilog siya dito. Yan, ganyan. Yung lahat na butas na ayaw pumasok, so igaganito natin siya para pumasok lang dito sa may kanyang guide. Yan. So ayan, lapat na siya sa mga guide nya. Kanina nahirapan tayong ipasok. So ganun lang ang gagawin nyo. Bilugin nyo siya ng long nose. So ayan, ibabalance muna natin siya banda dito sa harap. So lagi naman natin ginagawa to, inuuna natin sa bandang harap mga kalikot. Nakalimutan ko pala mga kalikot, na-balance ko na pala to nung una bago nasira. So bali lalagyan na lang natin siya ng langis. Testerin ulit natin siya guys. Yan. Baka may naputol tayo sa pagkabit kanina. So okay naman. May reading naman siya. Yan. So try rin natin dito sa ground. Yan.
baka grounded siya. So okay naman. Tapos na-balance na rin natin siya. Ayan, oh. Smooth na. Wala rin siyang alog. So okay na mga kalikot, kabit na lang natin. So ako guys, hindi ko tinatapon to, yung mga original na wire. Pwede ko pa siyang magamit sa mga ibang DIY ko. Yan. Yan yung dalawang yellow guys. Ito yung papuntang capacitor niya. Yan. So ibubukod natin yan. So bago natin ikabit sa stand itong kanyang motor, yan, lagay muna natin yung wire niya. Baka mamaya mahirapan tayo paglagay doon sa kanyang neck. So lagyan nyo lang ng electrical tape sa dulo ng wire para buo sila napapasok doon sa butas. So ayun guys, may problema, hindi abot yung kanyang wire. So dudugtungan natin siya mga kalikot. So ito na lang yung ilagay natin guys. Yan, galing din to sa ibang electric pan. Yun, kaya hindi ko to tinatapon para magamit ulit. Lalo na sa ganito, kailangan natin siya. Tapos lagyan na lang natin siya ng string tube. Yan. So ayan, nadugtong na natin siya. Ayan, pasok na natin dito sa kanyang base. So tandaan nyo lang guys, ito yung number 1 natin white, number 2 yung black, at saka number 3 yung red, at saka yung green nya, yun yung main line na papunta dito sa ating power cord. Bali inuna lang natin dito sa kanyang base para may patayo na natin siya. Yan. Ayan, nakabit na natin yung kanyang capacitor. Yan, nilagyan rin natin siya ng string tube. Yan. Tester natin ulit mga kalikot. Yan. So, number 1. Number 2. Yan, number 3. So, okay yung kanyang motor. Tapos, test ulit natin dito sa kanyang body. Yan. So, sa tester natin, wala talagang totally wala talaga siyang reading. Yan. So okay na, test na natin siya. Plug na natin siya sa kuryente. So number 1 natin, ayun. Number 2, yan. Number 3, yan, balik natin sa 1. So okay na siya mga kalikot. Lagay na lang natin yung fan nya, tapos yung frame. Pati yung mga screw mga kalikot, yan, iniipon ko rin yan. Para mayroon kasi yung mga nire-repair natin, kulang sa screw. So dito tayo kumukuha ng replacement nya. Test na natin siya mga kalikot. Ayun.
So grabe ang lakas guys, bago yung motor. So test natin yung number 2. Ayan. Number 3. So okay lahat ng number niya mga kalikot. Itong electric pan mga kalikot, bale sa father-in-law ko. So okay na siya, pwede na natin ihatid doon. So hanggang dito na lang ulit guys yung video natin. So maraming salamat nga pala sa pag-subscribe at patuloy sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Huwag nyo rin pong kalimutang i-subscribe yung isa kong channel, Biyahirong Probinsyano Vlog. So maraming salamat guys sa pag-subscribe sa aking munting channel. So kita-kita na lang tayo ulit guys sa mga susunod pa nating mga video. Maraming salamat. Merry Christmas sa inyong lahat and God bless sa inyong lahat mga kalikot. Bye bye.